Finally guys, at eto na nga, papunta na nga ako sa Diwata Paris Overload. Nakasakay ako ngayon sa Angkas Rider at binabagtas namin ngayon ang Jokno Boulevard dito sa Pasay City. Malapit siya sa Mall of Asia. Medyo mahina na yung market sa Baclaran sa mga sa part naman na to, kinakausap ko ni Kuya Rendel ng Angkas at yun nga sinabi ko sa kanya, share ko rin sa kanya na isa akong sidewalk massage therapist sa Baclaran. And I'm trying na baka pwede sumideline sa Paris Overload ni Diwata. Pero ganun pa man, kahit medyo matagal ang biyahe at medyo risky na rin dahil madilim na rin, safe pa rin ang ginawang pagka-travel namin ni Kuya papunta sa Parisan ni Diwata. So eto guys, kung makikita nyo, ito na yung pinaka location kung saan yan. Tapos yung pinakadulo ng pila sir, gusto ko makita yan. Lipas tayo sir, tapos po pala dito, yung pinaka-entrance ko. Yan. Sige, lipas mo pa, pinakadulo. Yan, tama ng pila guys. Okay. Yun. Okay, dito na lang sir. Siyempre pa dahil first time natin ngayon, makikipila rin tayo at titikman din natin yung Paris Overload ni Diwata. Diwata Paris Overload. So maaga tayo ngayon at exactly 12:50 na, pero may mga pila pa rin dahil tomorrow is Labor Day, Day 1. Kaya makikipala natin just to experience yung Diwata Paris Overload guys. At syempre pa nandito rin ang Encanto Overload Paris. May mga ilang mga nagtitinda ng siomai at mga kababayan natin na nagtitinda ng iba't ibang merchandise. Saan nga sa kahabaan ng pila ay nilalako nila o dinidisplay nila ang kanilang mga paninda para sa mga ilan natin mga kababayan na bibili ng kanilang mga merchandise. So yun nga, pagpasok ko pala nakita ko si Kuya, yung mga tao dito ni Diwata na bitbitang isang kaldero para dalhin sa counter, no? At kahit gabing-gabi na, patuloy pa rin ang dagsa ng tao. At syempre, merong proseso dito. Pipila ka muna and then magbabayad ka and then bibigyan ka ng isang overload Paris. So nandito na nga tayo guys, no, sa pesa na to, kung saan nga nakakuha na tayo. Sa first ano nila, bibigyan ka lang muna nila ng tapos Paris Overload. Nakikita nyo naman guys, so yan. Marami talaga siyang laman, tapos yung price niya okay naman. So yun, tignan na natin siya. Mahaba talaga yung pila yun. Talagang wala namang isang oras. Pumila tayo ng mga 12:50, no? So mga 30 minutes lang tayo dahil nga gabi at or madaling araw na. Tama, makuha yung ano niyo, 7,000. Ito ko lang kung tsara rin mo siya. Kaya kapar nakakuha na ano mo. Ito akin na tala. Par, bantayan nyo na lang. Taka, gusto ko ikaw ka ni. Okay, wapad na yan. Taka, bantayan nyo na tatlo. Crispy siya guys. Yes. Parang yan. So yung mga sabi ng mga bashers na para daw bumaba na yung quality ng pagkain, wala. Ganun pa rin, masarap pa rin siya. Yan yung sabaw. Gusto naman, ano na. Ang pangalan niya, malapot siya. Wala pang condiments yan guys, di pa ako naglalagay ng chili. Although may chili dito, no? So, what's more kung nalagyan pa siya ng mga condiments like garlic and then yung spring onions. Tapos meron pa siyang soft drinks guys. Soft drinks pala yun.
Wala akong kanin pare. Magkanin? 10. Para doon na yun. Yung texture ng ano niya, ng meat niya is may portion na ano, crispy, may laman, tapos may taba rin. Pero wala ka masasabi na parang hindi fresh yung meat dahil kapag natikman nyo talaga, parang dumaan siya sa quality control, fresh na fresh yung meat niya. Wala pang refill dito. Anli laman ba to? Ay na mo ah. Sabaw. Yung mali-mali yun talaga yung mga kumakalat na sabi nagbago na raw yung discount kay Diwata dahil sa dami raw kasi ng mga pumipila dito kaya nagbago yung quality ng pagkain. Ganun pa rin naman. Sumarap siya. Sabaw pa lang guys, ulam na. Natimusa ni Tito Jack. Sana. Kailan niyo pa ba? Oo, ang gagtimplan. Dito naman sa part na to guys, dito nga nila niluluto yung mga ano no, mga at exact ng 2 PM no. So wala dito ngayon si Diwata and dito ngayon kuha tayo ng tulog para tomorrow maka-selfie natin siya si Idol Diwata. So sa likod ko makikita niyo pa rin napakaraming